Hello, collective. Love reading po ulit tayo. Itong love reading ko, timeless po ito. Regardless sa kung anong petsa ko siya na-upload or anong petsa yung title. Okay? Kung kailan po makarating sa inyo, siguro yun yung time na, yung tamang time para marinig niyo yung mga messages na nandito. So, by the time na ginagawa ko tong reading na to, ilang days na lang ay mag-e-end na itong year. So, babati na ako sa inyo ng Happy Blessed New Year. So, yung first card natin here is Magician, Gemini energy ito. Pwedeng meron kang Gemini sa chart mo, yung person na nakaka-deal mo, ano. Okay, itong Magician na to, parang sinasabi na itong card mo is something about illusion eh. So, kapag sinasabi nating illusion, pwedeng hindi yun yung totoong sitwasyon. Pwedeng iniisip mo lang or hindi ko alam kung sino sa inyo yung nag-i-illusion dito, no? Yung tinutukoy nito. Si Gemini ba or yung person ba nakadil mo o ikaw? Or it could be na itong person na to nakadil mo pwedeng tinitrick ka lang niya talaga, no? So tignan pa natin since first card pa lang naman yan. Okay, may lumitaw na Emperor. Ito ay Aries energy. So, dalawa na yung signs na lumilitaw dito, no? Ito mga signs na to, binabanggit ko lang sa inyo kasi lumilitaw sa cards. Pero pwede rin namang, kung walang ganong mga signs na binabanggit ko, walang kaugnayan, disregard nyo na lang. Okay? Hindi naman kailangan na kung anong lumitaw sa card na yun talaga yung sign ninyo or ng person na kadil ninyo. Kumbaga, binabanggit ko lang siya. Okay, so, yung mga energies dito. So, kanina lumilitaw nga, sabi ko nga, pwedeng meron ditong situation wherein parang hindi naman talaga yun yung reality, kundi illusion lang. And bukod doon, may binanggit din ako na pwedeng itong person na to, tinitrick ka lang niya talaga. So, nasa sense ko nga rito, bukod doon sa mga yun, may pagka-controlling, dominante, itong person mo. Siguro gusto niya siya yung nasusunod, may pagka-bossy, may pagka-manipulative by the way, with the Magician reversed. Three of Wands, for some of you, pwedeng ang kadil ninyo from malayong lugar. Magkaiba kayong lugar or yun nga, long distance relationship. Yung iba lang ha. Hindi ko sinasabing lahat. Kasi may mga mountains din talaga ako nakikita rito. So yan, malakas na yung energy kasi dito na pwedeng LDR kayo. No? Empress, meron bang pregnant dito? Or about to become pregnant? Grabe, meron ditong divine counterparts, Emperor and Empress. Ayan, no. Pwedeng mag-asawa energy, mother-father energy.
Baka yung iba sa inyo dito kasal na, mag-asawa na. Ano pa? Oo, kasi merong something dito na expansion with the Three of Wands. So, kung hindi pa kayo nakakasal nitong person na to, ang nafe-feel ko, pwedeng yun din yung magiging direction ng relationship ninyo eh. Kasi parang ang nakikita ko dito, may growth, may expansion. And pwedeng, yan, maging mag-asawa, no? So, nakikita ko is, kapag nag expand may pregnancy, pwedeng magkaroon ng mga anak, no? Or baka may mga anak ka na dito. So, yan, depende kasi, ang dami kong binabasahan since ito ay pangkalahatang reading. Maaaring yung iba-ibang energy din yung matutukoy ko rito. So, depende na lang talaga ano yung nagmamatch sa inyo kasi hindi naman ito private reading. Kaya kunin nyo na lang yung mga parts ng reading kung saan nakaka-relate kayo. Ngayon, kung wala talaga, kahit isa, wala, hindi ka nakaka-relate, eh, sorry dear, siguro talagang hindi para sa'yo yung reading. This person wants to build a family. Or pwedeng pamilyado na nga kayo, mag-asawa kayo. Oh, pero ang nafe-feel ko, may anak ka na ngayon, sabihin mo, baka magkaanak ka pa uli dito sa person na to. O, yung iba dito, baka pangatlong pregnancy na to kung mabubuntis kayo or magkakaanak kayo or meron na kayong tatlo, tas meron pang incoming. Pero yun na nga, siguro, if this is a person, kakonek, husband mo, wife mo, meron kasing energy dito ng controlling. Gusto niya siya yung nasusunod. Siya yung dominante. Okay? And itong person na to talaga madalas, mahilig siyang mag-manipulate din para gawin mo kung ano yung gusto niyang mangyari. No? Alam niya kung paano kanya kokontrolin, alam niya kung paano kanya i-manipulate. Para kasi ang nafe-feel ko, this person is trying to trick you para gawin mo itong isang bagay specific, particular. Hindi ko lang masabi kung ano yun. No? Itatry ka niyang i-control, i-manipulate para lang mangyari yung gusto niya mangyari, gawin mo itong isang bagay na to. Kung ano man yun. The Devil card, oo nga. So, pwede may pagka-toxic talaga tong samahan ninyo. Okay, ang nafe-feel ko rito, Devil Reverse, Queen of Swords. Gusto mo nang matapos tong ano eh. Meron ditong gusto mo nang putulin. Ano man ito, bad habit. Baka mabisyo rin tong person mo. Itong asawa mo man yan, person. Alam mo yun, meron something dito na masama na gusto mo na mag-end, promise. Yun yung words na pumapasok sa isip ko kanina. Hindi ko alam kung tungkol saan. Siguro may mga masasawang gawain tong person mo or asawa mo. And nafe-feel ko na parang ang nararamdaman mo is natatrap ka sa ganitong klaseng toxic relationship. And actually, gusto mo nang kumawala rito eh. Yun yung nafe-feel kong energy. Gusto mo nang kumawala rito eh. Gusto mo nang maputol or putulin yan. O ano man yung mga bad ways or gusto mo na siguro ring putulin yung relationship kung nagtitiis ka rito or nahihirapan ka or natutorture ka sa ganitong klaseng partner, person, asawa or kalibin mo, hindi ko alam. Kasi yung setup ninyo is toxic talaga or yung pinaka-person itself na you're dealing with, napaka-toxic, no? Para kasing ang na-feel ko rito, naging ano eh, di ba sabi ko nga kanina, nakokontrol ka niya, parang hawak ka niya sa liig, parang hirap kang kumilos, wala kang magawa, nafo-force ka na gawin yung mga bagay na gusto niya ipagawa sa'yo, gusto niya mangyari kahit naman ayaw mo or against sa kalooban mo.
So, may mga times na ganun yung nangyayari sa'yo. No? Kaya lang kasi, complicated yung situation mo, especially kung may anak ka na dito. Lalo na kung more than one yung anak ninyo. No? So particular yun, specific yung mga details na sinasabi ko na yun. So, kung hindi nagre-relate sa inyo, pwedeng hindi para sa inyo or wag nyo na lang wag nyo na lang i-ignore nyo yung mga details na hindi related sa inyo. Para lang sa mga nakaka-relate. Alam mo yun, kung hindi lang dahil sa anak, hindi magiging mahirap para sa'yo na hiwalayan na tong tao na to, kumalas na rito, tumakas na sa ganitong klaseng setup. Kasi para sa'yo, ang tagal mo nang natali sa ganito, tagal mo nang na-stuck dyan, tagal mo nang parang maging prisoner. Yun yung term eh. Parang ang tagal mo nang naging prisoner dito sa under nitong mala diktador or mala tyrant na person mo. Okay? So, gusto mo na makalaya. Gusto mo na maka-break free dyan. Kaya lang kasi may mga matters dito na hindi ganun ka-easy since complicated, lalo na kung kasal kayo, may mga anak kayo. At lalo na kung ganyan siya ka-dominante, ka-controlling. Kasi may pagka-abusive siya eh. Promise. Yun yung nafe-feel ko, controlling, manipulative, abusive. Hindi ko nga alam kung tinrick ka lang netong person na to para lang makuha ka niya. Alam mo yun. Kasi parang may trickery doon sa Magician Reverse. May manipulation. Parang ginamitan ka niya ng trickery, deceit, manipulation. No? Para lang makuha niya yung gusto niya sa'yo or, alam mo yun, makuha ka niya, magawa niya yung mga gusto niya sa'yo or mapasailalim ka sa kanya. No? Sadly, meron talagang mga ganong story. So, you really want to free yourself dito sa person na to, kaya lang nahihirapan ka. No? Kasi yun yung indication ni Devil, ni Queen of Swords, no? Ni Two of Swords. Kaya lang kasi pwedeng may bata na involved, may anak, lalo na sabi ko nga kung may pregnancy pa dyan. Sabi ko nga may tendency na pwedeng may ma-pregnant pa uli dito eh. Pero gusto mo na talagang bitiwan to, bumitiw, kumawala. Para sa'yo, you are willing to let go na lang. Palayain yung sarili mo. So, marami na nga palang lumitaw na signs dito. Sabi ko nga una, merong Gemini, tas lumitaw si Emperor, Aries yan, may Empress, Taurus, or Libra, the Devil is Capricorn. Malakas yung energy ng Libra. So, what's next kaya? Ano mga next na pwedeng mangyari dito? What are the possibilities dito sa connection na to, relationship na to? Oh, sabi ko sa'yo eh. Hindi ko alam kung dalawang bata. May mga anak dito, promise. May mag-asawa, may mga anak. 2 or 3 children yung nakikita ko rito. Hindi ko alam kung incoming may pang-apat pa or dalawa tas may incoming na isa. So, yun yung mga nakikita ko rito eh. Magulo eh. Magulo yung magiging path neto. Unsure kung ako tatanungin kasi moon. So, dito na tayo sa mga next na pwedeng mangyari. Saan papunta kaya to? Ano yung mga next na pupuntahan?
Or energy ng mas bata sa inyo. Kasi ang lakas ng energy ng pages, which is mga mas bata na energy. Meron ding lumilitaw na night. Could be na merong past person na maaaring magre-reconnect sa'yo. Parang siya yung magiging Prince Charming mo or Knight in Shining Armor mo. Kaya lang nga kasi kung kasal ka na rito, sabi ko nga, complicated yung situation. Malakas talaga energy dito ng LDR, iba sa inyo. Baka yung new person na darating sa'yo, kung hindi man ito past person, si Prince Charming or Knight in Shining Armor mo. Pwedeng siya yung pwedeng new person to, pero pwedeng LDR. Parang nakaka-feel ako lagi dito, nag-iisip, nagde-daydream, nakatingin sa malayo, may mga plans. Oo. Kasi gusto mo na rin kasing matapos, wala ka ng, alam mo yung isip mo, wala ka ng peace of mind, puro ka na lang pag-iisip, stress. Gusto mo nang matapos yan eh. Para sa'yo kasi itong situation nyo is something na parang mahirap nang ayusin or hindi sure kung mareresolve pa yung mga issues mo with this person dito sa connection. Sa present person mo, sa kakonect mo or asawa mo, kung sino man yan ngayon nakasama mo. Actually, yung moon card mo, ito Pisces na banggit ko ba? Pwedeng may Pisces energy. May mga plans eh. Hindi ko alam kung ikaw ba tong may mga plans o itong ka-LDR mo. Natin. Pero sa ngayon talaga unclear, unsure tong path na tatahakin mo. Magulo eh. Walang kasiguraduhan with the moon card eh. Hindi mo pa alam talaga kung anong, kumbaga, hindi pa natin alam talaga kung anong mangyayari talaga dito kung ako tatanungin. Walang clarity yan. Ace of Wands talaga, pregnancy. Pwede ka talagang mabuntis. Kung ikaw yung female dito, kung sino man, meron talaga ditong pwedeng mabuntis pa. At saka sense talaga ako ng energy na parang may panibagong person, romance na parating sa'yo. Since ang daming pages dyan. Kasi yun yung energy na parang magsisimula at saka Ace of Wands. Meron something dito na magsisimula para sa'yo. Sabi ko nga, it could be a past person since may Six of Cups din dyan or it could be a new person. By the way, dami ring wands. Pwedeng may mga malalakas na energy ng wands, ng Libra, ng Pisces, Capricorn, Gemini, Aries, or Taurus. Talaga oh. So para sa'yo, mas gugustuhin mo na lang na magsimula ka na lang ng panibago kesa ma-stuck ka forever dito sa current person na kakonect mo, karelasyon mo, or asawa mo. Kasi para sa'yo, ayaw mo na rin talagang magdusa forever dito sa sa partnership na to. No? Kasi nakita ko kung paano ka nahirapan, nakita ko kung paano mo na gustong kumawala dyan. Kasi nga napaka-toxic na yan para sa'yo. Oh, karmic. So may lumilitaw. This is a new romantic cycle or a karmic connection para sa iyo. So may mga karmic lessons pala rito, kaya pala napaka-difficult ng situation mo. Lalo na kung meron kang someone na ka-connect mo, malalim na connection, pero hindi kayo together right now. Pwedeng mamimit mo pa lang yan, pero pwede ring past person. Pwedeng siya rin yung karmic mo eh.
karmic mo na ka-soul connection mo na parang binabanggit ko nga na pwedeng magkalayo kayo sa ngayon or mamimit mo pa lang or past person mo pero pwedeng LDR. Judgment. Okay. So, meron talaga ditong something na marirevive. I think this is a past person. Oo. Yung iba talaga malakas yung energy ng past person. Kasi parang marirevive yung connection mo with this past person eh. Meron something dito na manunumbalik eh. At parang magkakaroon kayo ng panibagong romantic cycle nun magi-start kayo uli nung person na yun. Kaya pala ang daming pages, tsaka may aces, no? Okay? So far, yan yung mga na-pick up ko right now dito sa inyong reading. Maraming salamat for dropping by. At kung nagustuhan nyo, nakarelate kayo, na-entertain kayo, don't forget to subscribe, like, follow, pa-leave na lang ng like, ng heart dyan, or ng comment, pa-share. God bless. Babush.